Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Tawak wartawab, Abaya Hawa. Wartawab, Abaya Hawa. Kal halal, Abaya Hawa alhayang. Kal halal, Abaya Hawa alahiyam. Bahasa masyayak yahawashay. Bahasyam masyayak yahawashay. Bahasam raw kakadas. Bahasyam raw kakadas. Kwam yasyarala elda oper Maharlika, Philippines. Wam rasyarala elda oper Maharlika, Philippines. Tawada Abaya Hawa. Tawada, Abaya Hawa. Yaman. Yaman. Ngayon, diretso tayo. Wala tayong babatiin ngayon kasi lagi lang tayo nagbati. Sa Cebuano pa naman ang bati, maot. So ganon. Ang ating talakayan ngayon, the first book of Enoch, chapter 93 and 96 will be our study. 4 na chapter ang talakayan natin dito. So, hanggang chapter 108 lang to. After dito sa first book of Enoch, susunod naman ang second book of Enoch. Wala tayong sinailuan na verse. Talagang aral talaga ito. Yung mga hindi nagbasa ng book of Enoch, sundan lang ang video. Para na rin kayo nagbasa with explanation pa. At converted to Tagalog version. So, simula na tayo. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 93, verse 1 to 14. At pagkatapos noon, si Enoch ay parehong nagbigay at nagsimulang magsalaysay mula sa mga aklat. At sinabi ni Enoch, hinggil sa mga anak ng kabutihan at hinggil sa mga hinirang ng mundo at hinggil sa halaman ng katuwiran, sasabihin ko ang mga bagay na ito. Oo, akong si Enoch ay ipahahayag ang mga ito sa inyo, aking mga anak. Alinsunod sa ipinakita sa akin sa makalangit na pangitalin, at mayroon akong kilala sa pamamagitan ng salita ng mga banal na anghel, at natuto mula sa makalangit na mga tapyas. So, ini-explain na ni Enoch ang dala niyang aklat na may 366 books. Dala niya mula sa langit. I-explain niya, paliwanag sa kanyang mga anak na ang mga aklat na yan mula sa tapyas ng langit. Makalangit na mga tapyas. Kasama na doon yung nakasulat sa Book of Light. Kasi aklat ng langit yun eh. Biro mo, aklat ng langit, talagang dinala sa baba para malaman natin. Pero ang ibang mga Hebrew Israelite, maliban sa mga hindi Hebrew Israelite, mga Hintel, okay yun, Hintel sila eh. Ayaw sa Book of Enoch, nako, wala kayo. Hindi lang ninyo naintindihan kasi gumamit kayo ng Book of Enoch. Mayroon kasing Book of Enoch na corrupted. O ito yan, kay R.H. Charles. Accurate yun. Walang corrupted yun. Pag doon ka sa ibang Book of Enoch, gumawa kasi ang kalaban ng mga anak ng fallen angel ng another Book of Enoch, kinopya, binago nila para ang mga tao madidiscourage. Ayaw ko ng Book of Enoch, kontra masyado sa parang hindi maintindihan, parang Kasi doon kayo nagbasa sa maling Book of Enoch. Yung kay R.H. Charles ito, yun talaga ang Book of Enoch na original, na matino. Ngayon, tuloy tayo. Basa. At si Enoch ay nagsimulang magsalaysay mula sa mga aklat at nagsabi, ako ay isinilang na ikapito sa unang linggo, habang ang paghatol at katuwiran ay nananatili pa rin. At pagkatapos ko ay babangon sa ikalawang linggo
bitaw. At doon ay magkakaroon ng unang wakas. At dito, ang isang tao ay maliligtas. At pagkatapos nito, ay lalago ang kalikuan. At isang batas ang gagawin para sa mga makasalanan. At pagkatapos noon, sa ikatlong linggo, sa pagtatapos nito, ang isang tao ay ihirang bilang halaman ng matuwid na paghatol. At ang kanyang mga inapo ay magiging halaman ng katuwiran magpakailanman. Pansinin mo, may sinabi siya at doon ay magkakaroon ng unang wakas. So, may unang wakas at may pangalawang wakas. Ano yung unang wakas? Yung baha. Yung nagkaroon ng baha ang mundo. Na pamilya na lang ni Noah ang natira. Yun ang unang wakas. Ang pangalawang wakas, yan ang pangalawa, huling wakas. Hindi na tubig ang magwawakas, kundi apoy na. Through nuclear weapon. Pag once masindi na ang Third World War, magpuputukan na ang bawat bansa na may mga nuclear weapon, tapos ang planet Earth. Tapos ang mundo. Yan, magtapos. Sabi na ibang preacher, 2025, next year, mag-start ang Third World War daw. Sabi ng isang preacher, ewan ko, anong binabasihan niya. Pero yung gira to gira, mga bansa to bansa, kaharian to kaharian, natural yon. Sinabi na ni Masayaki Hawasay. Pero yung ending ng mundo, yung pangalawang wakas at the same time, huling wakas, apoy na ang maggunaw sa pamagitan ng nuclear weapons. Yung iba namang mayaman, gumawa ng underground, titira. Ano, titira na, gugunawin nga lahat eh. Pulbos nga lahat to eh. Ang buong planet Earth gunaw. That's why, mayroong darating na bagong langit at bagong Earth. Kasi wala ng unang Earth, gunaw na. Di anong silbi yung gumawa sila ng syudad sa ilalim ng lupa? Mayroong city sa ilalim ng lupa. Akala niyo makatakas kayo sa huling wakas? Wala. Gunaw to. Gunaw ang planet Earth. Tapos. Ngayon, ang kanyang mga elect, ang mga Hebrew Israelite, i-rapture para hindi makasama sa gunaw. Ang iba namang Hebrew Israelite, hindi kami maniwala ng rapture, dito lang kami sa lupa. O dito, para magunaw rin kayo. Magugunaw din kayo. Ayaw nyo sumama? Bahala kayo. Mag-aral, pamor kayo. Kulang kayo sa aral. Kinukontra kasi ninyo ang turo ni Pablo. Dahil kay Pablo ang doktrina yan, mali. Si Pablo, kinuha ni Yahweh siya. Yung binagsak siya, nagtanong siya, Adawan, sino ka ba? Sabi ni Yahweh, ako si Yahweh siya. Nasa original Bible niya, sabi ni Yahweh, ako si Yahweh siya. Sino nagsabi? Sabi ni Yahweh, siya si Yahweh siya. Meaning to say, si Yahweh at saka si Yahweh siya, isa lang yun. Kasi yung bumagsak si Pablo doon sa Damasco, sabi niya, Adawan, sino po kayo? Sabi ni Yahweh, ako si Yahweh siya. Yun yan, mabasa yan sa original ancient Hebrew Bible. Ita-translate mo, yan ang labas. Mamayang hapon talakayin natin yan. Sa talakayan. Yan, tuloy tayo. Basa. At pagkatapos noon, sa ika-4 na linggo, sa pagtatapos nito, ang mga pangitain ng mga banal at matuwid ay makikita.
Dito tayo muna ha. At isang batas para sa lahat ng henerasyon. Ito yung Torah ni Moses. Para sa lahat ng henerasyon. Ang tinutukoy dito, yung chosen nation, Israel. Kinukulong. Pero ang question dito, itong mga Hebrew-Israelite remnant na kulang sa aral, ang sarap niyong pagalitan. Hebrew-Israelite kayo, mag-aral pa kayo. Masyadong very stricto sa Torah. Sundin niyo ang Torah, kalalabas niyo, tura-tura kayo. Tayong Hebrew-Israelite, sumunod tayo ng Torah, pero mayroong hindi applicable sa Torah ni Moses sa panahon natin ngayon. Hindi applicable. Isa yun ha, isang Torah na nakalagay doon kay Moses. Araw ng Sabat, pag hindi ka magsimba, pag hindi ka gumagalang sa araw ng Sabat, papatayin. Subukan mong patayin mo ang mga hindi nagsimba ngayon. Kulong ka rin. Ikaw ang makulong, magkapatay ka ng tao. Sabihin nyo, kailangan susunod na ito. Depende. Sumunod yan na Torah, pero mayroong hindi applicable sa panahong ito. Ang Torah ni Moses. Yung papatayin ang hindi umati ng Sabat. Subukan mong patayin yung mga hindi umati ng Sabat, yung mga remnant Hebrew-Israelite. Tiyak, kulong ka. Sabihin mo, hindi natin patayin, ayaw natin. Sermonan lang. Hindi mo nasunod ang Torah. Kasi hindi nga applicable sa panahon ito. Pangalawa, yung handog. Tapos na ginawa na ni Masyayak, Yahawasay, ang handog. Siya ang huling handog. Hindi na ka pwedeng maghandog pa. Naghandog pa rin ibang Hebrew-Israelite. Kulang sa aral, insulto pa. Binago nga ni, gi-explain nga ni Yahawasay na sa panahon na pangailangan sa araw ng Sabat, yun ang isang tupa o kambing na nahulog sa bangin sa araw ng Sabat. Di ba puntahan mo, ligtasin mo? Pabayaan mo na ba yan dahil Sabat? Yun ang kinagalit ng mga Hudyo kay Yahawasay. Samantala si Yahawasay, Hudyo din. Pareho sila Hudyo. Tribe of Judah sila eh. Tayo, Manase. May Sibulon. Ngayon, si Yahawasay nagpagaling ng mga karamdaman sa araw ng Sabat. Yan ang kinagalit ng mga Parisees, Saducees, ng mga iskriba, ng mga nagtuturo sa Torah. At talagang pinapatay nila si Yahawasay. Hindi lang babatuhin hanggang matay, kundi binitin sa punong kahoy. Yan ang batas ng Hebrew-Israelite eh. Nung death penalty, dalawa, ibitin sa punong kahoy. Yung una, babatuin hanggang mamatay. Si Stephen nadali doon. Yan. Ngayon, ang iba, sunod talaga sa Torah. Stricto sa Torah. Hindi mo, walang wisdom talaga, wala. At saka hindi nila pinansin ang sinabi ni Yahawasay. Huwag na lang kayo maniwala kay Yahawasay. Yun ang tinukot. Si Pablo naman, may mga sinasabi na hindi na kailangan tuli doon sa mga hintil na mga elect na sumumpalataya kay Yahawasay. Ang mga hintil kasi hindi na kailangan pipilitin mo sumunod sa Torah yan dahil hindi naman sila mga Hebrew eh. As long as nanampalataya sila kay Yahawasay dahil elect sila, save sila. Doon sila sa mga bansang hintil. Sa New Heaven, New Earth. Hindi sila sa New Jerusalem. Yan ang hindi naintindihan ng ibang mga remnant Hebrew-Israelite na puro kontra sa turo ni Pablo, na si Pablo, ang calling niya ay apostol ng hintil. Pero may buksan din siya para sa Hebrew. Yung bukod Hebrew, si Pablo nasulat dyan. Ang katuwang ni Pablo sa hintil na mga aral, si Bernabe, apostol Bernabe. So yan eh. Mga kulang sa aral eh. Nakakalungkot ang mga ibang remnant Hebrew-Israelite. Ngayon, dito, may nakalagay dito,
Ang buong lahi, piniling ugat, ay mga ngalat. Ano itong tinutukoy ditong mga ngalat ang piniling ugat? Yung mga Hebrew Israelite, magkalat talaga sila. Sa apat na sulok ng mundo, eto mangyayari. Yan. Unang pagkalat nila noong 721 BCE. BCE, before common era yan ha. Ang ginawa ng before Christ. Ano before Christ? Before common era ang meaning. Kayo mga professor ng Bible School, makinig kayo. Yung C dito, hindi ito Christ ha. Mag-research kayo. Before common era. O mag-BC lang ay common. Before common. Hindi ito Christ. Huwag kayo maimbento ng Christ kasi ang Christ, nagsimula yan kay Serapis Cristo sa Egypt. 305 BCE. Ito yung nagkalat. Basahin mo yung mga pangalan ng mga Hebrew Israelite na nagkalat. Sige, basa. Which is the lost tribe of Israel. There are the tribes of Reuben, Simeon, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Manasseh, and Ephraim. All but Judah and Benjamin, as well as some members of Levi, the priestly tribe, which did not have its own territory. Ito kasing mayroong some of Levi na kasama. Pero ang Levi talaga, Benjamin at saka Judah, sila yung nagsama. May sarili silang territory. Kasi divided into two kingdom kasi, Northern Kingdom at Southern Kingdom. Etong sa Southern Kingdom, pinangunahan ito ni Roboam, na lahi ni Ephraim. At saka yung anak ni King Solomon ay si Jeroboam. Ay yung tatlong tribo. Na silang tatlo, Judah, Benjamin at saka Levi, ang tawag nilang tatlo ay Hudyo na rin. Kahit Levi ka, kahit Benjamin ka, Hudyo na rin ang tawag sa'yo. Kasi you belong to the Northern Kingdom of Jew. Ngayon, pangalawa namang pagkalat, ito yung sa 70 AD, yung nilusob ng Roman Empire, ito yung tatlong tribo, sila napunta sa Africa. Yan, nagkalat. Basa. At pagkatapos niyan, sa ikapitong linggo, ay babangon ang isang saling lahi na tumalikod at marami ang magiging mga gawa nito. At lahat ng mga gawa nito ay magiging apostata. At sa pagtatapos nito ay ihahalal ang mga hinirang na matuwid nang walang hanggang halaman ng katuwiran upang makatanggap ng 7 ulit na pagtuturo tungkol sa lahat ng kanyang nilikha. Sapagkat sino sa lahat ng mga anak ng tao ang makakarinig ng tinig ng banal ng hindi nababagabag? At sino ang makakaisip ng kanyang mga iniisip? At sino ang nakakakita ng lahat ng mga gawa ng langit? Okay. Ito yung nagkalat sila lahat at nagiging apostata. Ibig sabihin mga backslider lahat. Mga na-backslide o apostate o apostasy. Nawala sa panampalataya. Backslide. Pero may dumating ng anak ng tao. Ito si Yahweh siya ito. Si Yahweh ang nagkatawang tao. Yan, tinutukoy. Para siya magturo, yan.
Yan si personality na si Yahweh ang nagkatawang tao at si Yahweh siya, ito ang mukha. Pero guwapo ang Yahweh, pero nagkatawang tao siya, bilong siya sa pangit. What does the Hebrew name Yahweh Shai means? According to a user from the United Kingdom, the name Yahweh Shai is of Hebrew origin. Hebrew origin, hindi modern. And means Yahweh is salvation. Si Yahweh to, nga nagkatawang tao para maging tagapagligtas, mag-shed ng blood, at magturo. Revision of the teaching of Torah ni Moses na hindi tanggap ng mga Hudyo. At sinunod pa ng mga remnant Hebrew Israelite ngayon na walang wisdom. Sige, sunod kayo sa Torah, sundin nyo. Sige, patayin nyo hindi nagsisimba. Tingnan natin, kulong kayo. Hindi nyo ginawa kasi matakot kayo kulong. Hindi pa rin nyo nasunod ang Torah. Gusto nyo sumunod? Tapos, yung pagpatay ng hindi nagsimba, hindi nyo magawa kasi natakot kayo makulong. Hindi nga ninyo nasunod ang Torah. Huwag kayong magyabang na kailangan sundin ang Torah. Kasi mayroon kayong hindi nasunod. Yung papatayin yung hindi nagsimba sa araw ng Sabat. Aywan ko anong klaseng wisdom na mayroon kayo. Mga sarap pagalitan eh. Basa. At paano magkakaroon ng isa na mamasdan ang lahat? At nandoon na makakaunawa sa mga bagay ng langit at makakita ng kaluluwa o isang espiritu at makapagsasabi nito o umakyat at makita ang lahat ng kanilang mga wakas at isipin ang mga ito o gawin ang mga ito. At sino sa lahat ng tao ang makakaalam kung ano ang lapad at haba ng mundo? At kanino ipinakita ang sukat nilang lahat? O mayroon bang sino man na makakakilala sa haba ng langit at kung gaano kalaki ang taas nito at kung ano ang itinatag nito at kung gaano kadami ang bilang ng mga bituin at kung saan namamalagi ang lahat ng mga tanglaw? Sino nakaalam dyan? Si Yahweh siya eh. Si Yahweh ang nagkatawang tao. Si Moses may alam kunti, pero hindi lahat. Yan. Yahweh siya eh. Ubanin na siya yung second coming niya. Ubanin na. Dati yung doon, hindi pa siya ubanin. Kamukha pa siya ni Roger Manatat. Ngayon, ubanin na. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 94, verse 1 to 11. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, aking mga anak, ibigin ang kabutihan at lumakad roon, sapagkat ang mga landas ng katuwiran ay karapat-dapat sa pagtanggap. Ngunit ang mga landas ng kabuuan ay biglang mawawasak at maglalaho. At sa ilang mga tao sa isang salin lahi ay mahahayag ang mga landas ng karahasan at kamatayan. At sila ay maglalayo sa kanila at hindi susunod sa kanila. At ngayon, sinasabi ko sa inyo na mabubuti. Huwag lumakad sa mga landas ng kasamaan, ni sa mga landas ng kamatayan. At huwag lumapit sa kanila, at baka kayo ay mapahamak. Kaya anong nangyari na marami talagang mga tulibagbag, mga lumalakad sa landas ng kasamaan,
Kasi mga anak sila ng fallen angel. Kung ano yung ugali ng tatay nila na angel na pasaway, na nilaglag, naging fallen angel, ganun rin ang ugali ng mga anak nga naging tao. Ito namang anak ng langit, elect before the foundation of the world, anak na siya ng ni Hawa before the foundation, nga nagkaroon na ng body. Kasi ang unang nagkaroon ng body si Adan si Lilith. Nagkaroon ng body. Wala pa ang planet Earth na-create na ang mga kaluluwa na may espiritu ni Hawa. Yung nagkaroon ng physical body si Adan at saka si Lilith pasaway, first wife of Adan, naging demonyo, demonyeta. Ito naman si Adan naman, nagdala ng kasalanan sa mundo, ay lahat ng mga anak doon sa taas na pinanganak na una ay nahiwalay. Umalis ang raw kakadas. So ang nasa kanya, soul na lang, kaluluwa, at saka yung small letter na spirit, yung personal spirit ng soul. May spirit kasi small letter. Pero wala pang body. Pagdating ng panahon na katulad ko na nagkaroon ako ng body noong December 16, 1956, paglabas ko, yon, nagkaroon ng physical body, kaya lang makasalanan na kasi nahawa tayo sa kasalanang ginawa ni Adan. At yung si iba na mga galing sa tadyang, ganun din, nakasala. At ngayon, dahil likas sa atin na talagang anak tayo ni Hawa before the foundation, mayroon tayong kalikasan na matino. Kaya lang, ang mga pasaway na sa environment natin, nahawa tayo minsan Na that's why na mayroon talagang ganitong pangangaral para tawagin uli yung mga anak ni Hawa before the foundation para mabuo. Kasi itong mga anak ng fallen angel, pasaway talaga yan kahit ano. That's why dito, mayroon talagang lumalapad sa landas ng kasamaan, mga anak ng fallen angel, at mayroon namang lumalakad sa landas ng kabutihan, yung mga anak ni Hawa before the foundation. Na ito yung tutubusin ni Hawa Shai sa pamagitan ng kanyang dugo. Tuloy. Ngunit hanapin at piliin para sa inyong sarili ang katuwiran at ang buhay na hinirang at lumakad sa mga landas ng kapayapaan. At kayo ay mabubuhay at uunlad. At hawakan ng mahigpit ang aking mga salita sa mga kaisipan ng inyong mga puso. At huwag hayaang maalis ang mga ito sa inyong mga puso. Sapagkat alam ko na tutukso ng mga makasalanan ang mga tao na hilingin ng masama ang karunungan upang walang mahanap na lugar para sa kanya at walang anumang paraan ng tukso ang maaaring mabawasan. Sa aba nila na nagtatayo ng pagkuhan at pang-aapi at naglalagay ng panlilinlang bilang pundasyon, sapagkat sila'y biglang mababagsak at sila'y hindi magkakaroon ng kapayapaan. Ito yung mga sinabi doon kay aba nila, sa aba nila, ito yung mga anak ng fallen angel. Ganun talaga, likas talaga silang makasalanan. Tulibagbag, sutil, swael. Pero, para sa mga anak ni Hawa, na mga pinili before the foundation of the world, ito yung sinabi doon ni Enoch sa kanyang mga anak, at hawakan ng mahigpit. Hawakan ng mahigpit. Kasi baka nawala sa iyo ang aking mga salita sa mga kaisipan ng inyong mga puso. Kasi nakarinig ka sa salita, sa pangangaral ng mga preacher
Tapos, pag ano, nawala, ano bang tinuturo doon? Pag kung nakalimutan ko. Ito kasi ang ano pag galing ka sa pagsamba, wala nang kwentuhan dyan. Pero, silang dalawa galing sa sinihan, nanood. Paglabas, nagkwentuhan pa sa napanood nila. Kwentuhan pa, pag galing sa panonood ng Makamundo, pinag-usapan pa. Pero ang galing sa salita, ni Abay Hawa, paglabas, walang kwentuhan. Dapat may kwentuhan. Para ito'y maitanim talaga sa puso. Sabi na, hawakan ng mahigpit ang aking mga salita sa mga kaisipan ng inyong mga puso. Kasi baka malimot, kasi ang puso kasi natin madaraya. At huwag hayaang maalis ang mga ito sa inyong mga puso. So, ang ginawa ng ibang simbahan, pagkatapos sa preaching, divided. At pag-usapan nila yung preaching. O, yan, para ma-imprint talaga. Ganon rin ang pwedeng gagawin natin balang araw. Pagkatapos sa preaching, divide. Youth, grupo ang mga youth. Mga women, grupo, mga men dito. Ang pag-usapan nila, yung narinig na sa preaching. Ano ang kanilang naintindihan, ano ang nagpapalakas sa kanila. Para maipasok talaga. Kasi kung normally, pag uwi sa bahay, pero yung galing sa sinihan, hindi burado. Pinag-usapan pa, masaya pang nagkwentuhan. Alam mo, ito, ganda. Para useless lahat ang mga pinag-usapan. Di ba? Nakita nyo? Yung kapalpakan ng mga tao talaga minsan. Tuloy tayo. O, basa. Sa aba nila na nagtatayo ng kanilang mga bahay sa kasalanan. Sapagkat mula sa lahat ng kanilang mga patibayan, ay babagsak sila. At sa pamagitan ng tabak, ay mga bubuwal sila. At yaong mga nakakuha ng ginto at pilak sa paghatol ay biglang mamamatay. Sa aba ninyo, kayong mga mayaman, sapagkat kayo ay nagtiwala sa inyong mga kayamanan. At kayo ay aalis sa inyong mga kayamanan, sapagkat hindi ninyo naalala ang kataas-taasan sa mga araw ng inyong mga kayamanan. Hindi talaga minsan iloob ni Abay Hawa sa mga anak niya na maging mayaman. Pero lahat ng mga anak, nag-ano talaga, sa Bisaya pa, naghandom. Na madato siya. Dato lang ka sa barangay. Na walang kas, doon ka lang hanggang dato. Kasi, sa aba ninyo, kayong mga mayaman. Aba ha, kahabag-habag. Sapagkat kayo ay nagtiwala sa inyong mga kayamanan at kayo ay aalis sa inyong mga kayamanan sapagkat hindi ninyo naalaala ang kataas-taasan sa mga araw na iyon, mga kayamanan. Halimbawa, try natin ha, sa Mare. Active ka ngayon. Kasi hindi ka pa mayaman. Pag mayaman ka na, gamitan natin sugal, pustahan. Di ka na magsisimba. Kung magsimba ka, minsan-minsan lang. Kasi ang dami nang isipin mo na Sabat ngayon, ma-absent ako. Wala namang patayan dito. Panahon ni Moses lang ang tukra ng patayan eh. Okay? Papatayan ako ni Bishop. Nako, makukulong siya. May lakad tayo. Dami tayong pira. Pasyal tayo. Tapos siya doon. Wala na. That's why, sabi ni Abay Hawa, mag-aba ni mayaman, hindi talaga niloob ni Abay Hawa ang kanyang mga anak na maging mayaman kasi makalimutan siya. Na ma-divert na isipan, hindi na kay Abay Hawa, doon na sa pera. Ang mayaman talaga dito, mga anak ng fallen angel. Sabi niya, the more ako maglilingkod, pag nandiyan na ngayon, the more, sinabi mo na ngayon, pero pagdating ng panahon, postahan. Hindi tayo sugarol ha, postahan, di ka na magsimba. Kung magsimba ka na, ang tawag doon, magsimba o bulanon. Pag hindi bulanon, di ka magsimba. Ibig sabihin, once a month ka na lang magsimba.
Kasi, meron kong negosyong binuksan. Hindi pwedeng iwanan sa araw ng Sabat. Tapos ito naman, may pinagawa kong bahay na mansyon. Ang dami ng busy na ang panahon. Pero doong mahirap pa siya, walang absin. Naglalakad kahit init. Pero pag mandyan ang pera, baka kalimutan. Alam ni Abay Hawa yan. Walang tinamaan. Si tatay rin, naglakad yung init eh. Number 1, kasi wala nang shortcut eh. Doon na talaga iikot. So, hindi niloob ni Hawa kasi makakalimutan siya pag nandyan na ang maraming pera. Hanggang dato ka lang sa barangay o sa munisipal. Punong harap, punong dato. Pero hindi talaga sakas nga dato. Kung mayroon man, tamang-tama lang. Di ba yun ang prayer ni Jabez? Huwag mo akong payamanin. Abay Hawa, baka makalimutan kita. At huwag mo akong pahirapan ng gusto. Baka maisumpa kita. Tamang-tama lang. Tamang-tama lang. Hindi masyadong mayaman, hindi masyadong mahirap. Makapaglingkod siya ng tama. Pero kung sobrang mahirap naman, baka hindi na rin makasimba, sumpain na si Abay Hawa. Pero pag masyadong yun ang prayer ni Jabez eh, di ba? Napansin nyo? Nag-prayer si Jabez. Abay Hawa, huwag mo akong gawing mayaman kasi baka makalimutan kita. At huwag mo rin akong gawing mahirap, baka maisumpa kita. Yung tamang-tama lang. Na may pangsaing, may pagkain 3 times a day, may ulam, paminsan-minsan manok, minsan tuyo, minsan gulay. At least, tamang-tama lang. May litsong manok minsan. Mamaya, litsong manok ba? Yan. Tamang-tama lang. Yan ang gusto ni Abay Hawa. Kasi dito sinabi, ang iba namang mga Hebrew remnant gusto nagna, ito mayaman ko, matanggap na yung minasahan natin. Matanggap, makalimutan mo yung sa Abay Hawa. Mabisi ka na. Oh. That's why tamang-tama lang. May pamasahe lang ganon. Tamang-tama lang talaga, wag sobra masyado. Kasi sa sobra masyado, marami kang tinanong bahay, biniling bahay ng mga mansion doon, marami kang negosyong titinayo, wala ka ng oras para sa Sabat kay Abay Hawa. Yan. Sinabi na nga, tested na nga yan eh. At saka yun rin ang sinabi ni Jabez, na wag mo akong payamanin dahil baka makalimutan kita. At wag mo rin akong ipahirapan ng husto, baka naman maisumpa kita. Tamang-tama lang, hindi mahirap, hindi mayaman. Tamang-tama lang. Yan. Yun talaga ang natural sa tao. Basta importante, doon sa langit may mansion ka, may chariot ka na service. Yung iba naman, okay lang, basta sa langit, kahit sa kabangkita o sa parang, bala, yun ang gusto mo, mababaw talagang kaligayahan mo. Sige. Yun ang gusto mo eh. Tuloy tayo. Basa. Lucas chapter 6 verse 24 to 28. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon. Sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad ng propeta. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Si Hawa siya mismo nagsabi dito sa aklat ng Lucas. Sino yung kahabag-habag? Kayong mayayaman ngayon.
That's why hindi nga pinintulot kasi kung may release yan, pag mag-Third World War na, tapos ng mundo, hindi na natin matanggap yung nasam-asam natin. Hindi na. Kasi gugunawin ito, Third World War na eh. O ngayon, kabag-habag, mayaman ngayon. Dahil sa natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Kabag-habag kayong mga busog ngayon. Sapagkat kayo'y magugutom. Doon, gutom sila sa impyerno. Dito naman, minsan, may panahon talaga magugutom tayo. Yung mga mayaman, hindi naman magugutom. Daming pagkain yan eh. Kasi walang problema sa pagkain nila. Pero tayo minsan, nag-tipid. Pero yung maraming pera, na maraming mabili ng, kahabag-habag. Kapanis-panis lang. Eto pa. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon. Kasi lagi siyang tumatawa, daming pera, masaya ako. Kahabag-habag. Dapat naman, malungkot ka rin minsan eh. Paano siya malungkot na marami siyang pera? Sagana, air condition ng bahay. Tapos, ang sasakyan, aircon. Pero samantala, yung taginit ngayon, naglakad ang angel na araw. Ngayon, tayo, hindi tayo natutuwa kasi nagtiis tayo sa init eh. So, pero mapalad tayo kasi mayroon tayong pagtitiis. Pero yung natuwa dahil puro sagana, ayan, sila ay magdalamhati at magsitagis. Kabag-habag kayong, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao. Ayan. Hindi talaga maganda kung lahat ng puri sa'yo. Hindi maganda. Tama lang na, kung halimbawa, kilala ka, may puri, tamang-tama lang, huwag masyadong yung mga sikat na artista na masyadong pinupuri, sikat na politician. Kabag-habag yan, kabag-habag. Kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, lahat ng tao, sapagkat kayon ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Hangang-hanga sila ni Operio. Huwad na propeta yan eh. Si Tatay Pope. Si Pope Francis, lahat ng mga sikat supoy na mga na pinupuri ng lahat ng tao. Belongs to false prophet. Ngayon, pinupuri ba tayo? Galit pa nga mga tao sa atin turo eh. Hindi tayo pinupuri. Ito mga false prophet, pinupuri yan na lahat ng tao. Yan ang palatandaan sa false prophet. Pinupuri kasi nagustuhan nila ang teaching mo. Yung teaching na prosperity preacher, ayun, prosperity. Tuwa sila, yung ganda to, prosperity. Tapos kingdomer preacher. Kingdom of God, kingdom ni Gadriel. Yan. Tuloy tayo. Basa. 1 Corinthians chapter 4, verse 12. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalalim sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis din namin yun. Tiis lang natin talaga. Yan. Pero mo nagpakahirap kami at nagbalat ng buto para kumita. Minsan naghirap kami, nagbilad ng araw para lumakad papunta sa assembly. Yan ang tama. Kasi may katapat kang mansion doon sa langit. At saka, chariot of fire na service. Yan. Tama yan, may mansion. Kasi yung gusto ni Abba Yahweh, na yung pero tingnan mo naman si Abba Yahweh, nagkatawang tao si Yahweh siya. Naging gwapo ba siya? Di ba? Hindi, pangit. Kamukha siya ni Roger Manatad. Pangalawa, hindi siya, sabi niya, ang may mga bahay, mga apugad, pero ang anak ng tao, wala nang matirahan. So, example siya sa kahirapan eh. That's why tayo magtiis. Mga preacher na prosperity, hindi. Kailangan prosperity tayo lagi. Masagana. Sige. Para bilungkas kabag-habag. Yan. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 95, verse 1 to 7.
O kung ang aking mga mata ay isang ulap ng tubig upang ako'y umiyak sa iyo. At ibuhos ang aking mga luha na parang ulap ng tubig upang ako'y makapagpahinga sa aking kabagabagan ng puso. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magsagawa ng mga panlalait at kasamaan? At sa gayon ay aabutan kayo ng paghukom, mga makasalanan. Huwag kayong matakot sa mga makasalanan, kayong mga matuwid, sapagkat muli silang ibibigay ni Yahweh sa inyong mga kamay, upang kayo ay makapagsagawa ng paghatol sa kanila, alinsunod sa inyong mga naisin. So yung mga masamang tao dito, hindi tayo dapat matakot. Kung papatayin ka man nila, walang problema. Katawan lang nila ang pinapatay sa iyo. Hindi lang mapatay yung kaluluwa mo. Diretso ka pa sa third heaven. O, wala ka ng kahirapan. Dito, nagtiis ka pa ng init. Lalo na wala kang aircon. Tapos andap-andap pa yung electric fan mo. Tawa tatay. Oh. So, yung mga masasamang tao, wag natin silang katakutan kasi pagdating ng balang araw, tayo ang magja-judge sa kanila, pati sa mga anghel. Tayo ang maghukom sa kanila, hukuman natin sila. Tuloy tayo. Tuloy. Basa. 1 Corinthians chapter 6 verse 3. Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. Pagdating ng panahon, hanapin ko si Gadriel. Gadriel, ako mag-judge sa'yo. Diba? Sikat ka sa mundo eh. Lahat mga tao tumatawag siya, my God, my God. Ngayon, humanda ka sa akin ngayon, Gadrila ka. Paatulan kita. Times 100 nga apoy. Doon ka titira. Forever and ever. Ikaw naman Samael, ikaw nagtatanim ka ng the tree of knowledge good and evil sa Garden of Eden. So, kung iloob ni Abba Yahweh, akong hahatol sa kanila. Hahatol tayo sa mga anghel eh. Pagpili, sinong anghel hatulan mo? Si Jicon sa'yo, si Pilime, si Kasadya. Ito silang Asasil. Yung mga fallen angel na mga, sa Second Book of Enoch, si Satanel. Yan. So, tayo ang magja-judge sa kanila eh. Basa. Sa aba ninyo na nagpupuno ng mga anatema na hindi maibabalik. Kung gayon, ang kagalingan ay malayo sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan. Sa aba ninyo na gumaganti ng kasamaan sa inyong kapwa, sapagkat kayo ay gagantihan ayon sa inyong mga gawa. Sa aba ninyo, mga sinungaling na saksi, at sa mga tumitimbang ng kalikuan, sapagkat bigla kayong malilipon. Sa aba ninyo, mga makasalanan, sapagkat inyong inuusig ang matuwid, sapagkat kayo ay ibibigay at pag-uusigin dahil sa kawalan ng katarungan, at mabigat ang pamatok nito sa inyo. Pag wala pa ang panahon na judgment day, wala pa tang authorized mag-judge sa kanila. Doon na kasi yan sa New Heaven, New Earth eh. Sa judgment day, sa final yun eh. Pero habang nandito tayo sa lupa, ang sabi rito, sa aba ninyo na gumaganti ng kasamaan sa inyong kapwa. Na yung mga kapwa natin gumawa ng masama sa atin, huwag natin gantihan din ng masama. Yan na sila. Sobra na kasi, niluloko na ko daw. Sobra na mga ginawa, pabayaan mo. Huwag mong gantihan yan. Kasi mahatulan mo naman siya pagdating ng balang araw sa last judgment day. Pero sa ngayon na sa may sabay pa tayo nakatira dito sa planet Earth na ito, huwag mong gantihan ang masama sa masama. Huwag, pabayaan lang sila. Paano na yan? Masyadong niluloko na tayo. Pabayaan mo.
Huwag mong gantihan. Kabutihan pa nga ang igaganti. Para mapapahiya siya. Kaya ba? Kasi minsan kasi ang emosyon natin, gantihan mo talaga siya sa loob. Yung emosyon natin nagtuturo ng, kasi yung heart kasi natin, that's why sabi na karang cultivating your heart of righteousness. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Chapter 5, verse 44 to 45. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Tingnan mo yung karakteristik ni Abba Yahweh. Nagpasikat siya ng araw at saka nagpaulan siya sa mga matino, matuwid at masama. Ganon din sa atin, ang ating mga kaaway ay huwag nating gantihan ng masama. Ang iganti natin sila, mabuti ang igaganti. Huwag masama. Gumawa sila ng masama sa atin. Ano igaganti mo? Masama ba? Hindi. Mabuti. Kasi ma-realize nila na lagi kong gumawa ng masama sa kanya. So, bakit mabuti? Ganoon. Ito, may kwento. May kwento, ha? Sa isang lugar, ang nangyari, sabi ng kapitbahay, may pastor na tumira dyan Siguro itong mga kapareho nating religion, convert sa kanila So, gagawa tayo ng, ng kulungan ng baboy, malapit sa kwarto nila. Kaya tayo. Para yung amoy ng tayo ng baboy, masingot nila. Nagawa. To make the long story short, nagawa. Itong mag-asawa namang pastora. Baho talaga yung kapitbahay natin. Sa tapat pa ng kwarto natin. Siradong bintana, pasok pa rin ang amoy ng tae, ng baboy na tiniis lang. Pero alam ng pastor na ang masama ay gantihan ng mabuti. Huwag gantihan ng masama. Sabi niya sa asawa niya, magsaing ka ng marami. Bakit? Basta magsaing ka ng marami, sundin mo ako, saing ng marami. Marami tayong bahaw, maraming bahaw. Dalhin ko sa kapitbahay. Kapitbahay, itong marami kaming pagkain bahaw, ipakain mo sa baboy mo para lalong tumaba. Yun ginawa araw-araw. Di tumaba ang baboy, lusog. Nakukonsensya na si pastor. Naamoyan ba ninyo yung amoy na tayo ng baboy? Sabi niya, medyo, kunti lang, pero kaya matiis pa namin. Sayaan mo, pastor, malaki na, ibibinta na namin, sirain na namin kulungan, magtayo kami sa malayo na. Yan. Yung masama, ginantihan ng mga buti, na konsensya din ang masama. Yan. Kasi tumaba yung baboy niya dahil sa bahaw ng pastor, ng kanin. Laging may bahaw araw-araw. Ubos agad ang bigas, isang sakong bigas ng pastor. Pinaparaming saing. Diba? Good example. Nakonsensya ang kapitbahay. Makukonsensya yan yung mga masama, gantihan mo ng mabuti. Makukonsensya yan. Yung kapitbahay na sabi, pastor, sige ito, bigyan mo. Makukonsensya yan, katagalan. So, ganun. Kasi, yung masamang gawa nila, patulan mo ng masama, lagi na kayo. Hanggang mag-away na kayo, magbaranggayan, gawan mo ng mabuti. Makukonsensya yan. Wala sikreto. Kaya? O hindi kaya? Tuloy tayo. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 96, verse 1 to 8. Maging umaasa kayong mga matuwid, sapagkat ang mga makasalanan ay biglang mamamatay sa harap ninyo, at kayo'y magiging adawan sa kanila,
alinsunod sa inyong mga naisin. At sa araw ng kapighatian ng mga makasalanan, ang inyong mga anak ay aakyat at babangon na parang mga agila at mas mataas kaysa sa mga buwetre ang inyong magiging pugad. At kayo'y aakyat at papasok sa mga siwang ng lupa at sa mga bitak ng bato. Magpakailanman na parang mga kuneho sa harap ng mga hindi matuwid at ang mga sirena ay magbubuntong hininga dahil sa inyo at sila'y umiyak. Pero mga sirena yan ha. Asawa ng fallen angel yan. Panahon sa baha, naging sirena sila. Doon na sila sa dagat. Ayan. Ngayon, kapag ginagawa natin ang kabutihan sa masama, maging adawan tayo. Si Yahweh siya ay adawan. Tayo naman ay adawans of adawan. Si Yahweh siya ay malak. Tayo naman ay malaks. Maliit na malaks. Si Yahweh siya ay hari ng mga hari. Ibig sabihin, siya ang pinakahari. May mga hari na sa kanyang, nasa baba niya. Kung siya naman ang adawan, o busing, boss, mayroon naman mga bossing sa baba. Ganon. So, katulad nito, awitin natin. Basa mo na to. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Kung tayo ay magtitiis, tayo rin ay maghahari na kasama niya. Kung ating ipagkaila siya, ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y magtiis, tayo rin ay maghari kasama niya. Kung magtiis tayo. Pero kung ipagkaila natin siya, alam mong pangalan niya, ayaw mo sabihin, natakot kang kutsain ng mga tao, hindi mo kayang tiisin, kasi, nako, sabihin na baka kulto to, ibang pangalan, dahil wala sa Bible na 66 na sikat na Bible. Iba naman mga pangalan, Hindi ka marunong magtiis, ipagkaila mo siya, ipagkaila ka rin. Ipagkaila ka rin ni Abba Yahweh. Yan ang mangyari. So, pero kung nagtiis tayo, ay maghari naman tayo, ay maghari kasama niya. That's why, we are king with Yahweh Shai. All hail King Yahweh Shai. All hail Aymanaw Allah. King of kings, Adawan of Adawans, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing your praises. And I reign with you throughout eternity. Mag-reign tayo, maghari tayo kasama ni Mashiach Yahweh Shai, na ang pangalan doon sa isa na Yahweh na. At ang salita natin lahat doon, kasama lahat, isa na lang lingwahe, original, Paleo-Hebrew language. Ito, awitin natin to sa, itong last. Yan. Basa. Kaya't huwag kayong matakot. Kayong nagdusa, sapagkat kagalingan ang magiging bahagi ninyo. At liliwanagan kayo ng isang maningning na liwanag. At ang tinig ng kapahingahan ay maririnig ninyo mula sa langit. Sa ama ninyo, kayong mga makasalanan, sapagkat ang inyong mga kayamanan ay nagpapakita sa inyo na tulad ng mga matuwid. Ngunit ang inyong mga puso ay hinahamon kayo sa pagiging makasalanan. At ang katotohanan ito ay magiging isang patotoo laban sa inyo bilang isang alaala ng inyong masasamang gawa. Sa ama ninyo na lumalamon ng pinakamainam na trigo at umiinom ng alak sa malalaking
So, hindi pala maganda ang sobrang yaman. Kayamanan, nakalimot pa, kumakain na ng litson at saka yung crispy pata. Alam naman nilang hindi yan pwede kainin. Kasama sa tura yan. Sabi niya, hindi. Ano na to? Nilinis na lahat. Magpalusot pa. Magpalusot pa. Ipapariho mo doon sa nasa sabat na hindi ka patayin pag lumisimba, no? Hindi na. Sige, dito, kain ako, sige. Tapos alaga na ng baboy. Hebrew Israelite naman, sige. Nako. Yan ang mangyayari. Aywan ko, bahala kayo. At least wala na akong sagutin eh. Sinabi ko na sa pangangaral. Tuloy. Saba ninyong umiinom ng tubig mula sa bawat bukal, sapagkat bigla kayong matutunaw at malalanta, sapagkat inyong pinabayaan ang bukal ng buhay. Sa ama ninyo na gumagawa ng kalikuan at pagdaraya at kalapastanganan, ito'y magiging alaala laban sa inyo sa kasamaan. Sa ama ninyo, kayong mga makapangyarihan na may kapangyarihang pumipighati sa matuwid, sapagkat darating ang araw ng inyong pagkawasak. Sa mga araw na iyon ay marami at mabubuting araw ang darating sa matuwid sa araw ng inyong paghatol. Yan, hindi talaga maganda kung dito sa lupa, puro kasaganahan ang meron ka. Biro mo, hindi sa iinom ng ordinaryong tubig, galing sa nawasa, yung bukal talaga, kumbaga, yung malinis na purified water. Yan, linis. Social ang dating eh. Gusto siya social kasi maraming pera, mayaman. Social lahat. Tapos makapangyarihan pa. Politician, siguro sikat na politician. O congressman, senador, o ano ba. Ngayon, sikat ka dito. Pagdating sa impyerno, sikat supoy ka na doon. Sa dagat-dagatang apoy. So, tama lang yung dato ka lang dito, hindi sa kas. dato naman tayo, di sa kas. Punong dato, punong hara, dato sa barangay. Okay yan. Pero yung dato sa kayamanan, sa financial, mag-iiba talaga pag wala na, kalimutan na nandoon na lahat eh. Ang labas tendency niya, maging mayabang na siya. Mayabang na siya eh. Maraming pera. Gusto mo naisin niya, magagawa niya ang gusto niyang gawin. Kasi may pera eh. Kalimutan na niya ang kataas-taasan. Yan ang nangyari. Yan ang ayaw ibigay ni Abba Yahweh sa Naintindihan ni Jabez yan. Sinabi, wag mo akong payamanin, baka makalimutan kita. Natandaan niyo yung prayer ni Jabez? At wag mo rin akong pahirapin dahil baka masumpa kita. Yung tama lang. Makakain 3 times a day, kahit minsan mga rice and ipi lang, hindi lang laging koko pandan o laging litsong manok, kundi minsan toyo naman, minsan naman bagoong, minsan naman yung gulay. At least makaraos. Ang importante makaraos lang kasi doon na tayo babawi sa eternity. Doon na. Okay. Ayan. Matthew chapter 5, verse 3, 6, 10 hanggang 12. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang alahayam. Sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng alahayam, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.
Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Paano tayo magkaroon ng mansion sa langit at may service na chariot? Eto, lalampasan natin to. Unang mapalad, wala tayong inasahan kahit kanino. Sa alahayam lang. Alahayam ka, masa. Gagamit na sa ibang tao kung sinong magbibigay sa'yo ng pambili ng bahay. Huwag kang umasa doon. O yan. Mapalad ang nagugutom na uhaw sa katuwiran. Kasi yung katuwiran talaga, righteousness, kailangan nagugutom ka lagi doon sa righteousness. Yan mapalad. Pero pag, okay lang yun. Paminsan, magbagdoy-bagdo tayo. Minsan, magluluko tayo. Minsan, wala. Di ka mapalad. Lagi tayong nagugutom na uhaw sa katuwiran. Sa paggawa ng kabutihan. Mapalad ang inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng alahayam. Inuusig ka. Tiis ka dyan. Ilan lang kayo. Tapos naglakad ka pang init. Dito ka sa amin. Air condition ng namin. Simbahan. Tapos dyan, gitara lang. Sa amin, kumpito, drum, keyboard, lahat. Masaya dito. Tiis lang tayo. Kasi wala naman. Siyahawa siya nga. Siyahawan ka tao. Nagpakasagana ba siya dito? Wala. Mismo nga ang katribo niya eh. Katawang tao siya, katribo niyang Hudyo. Yun pa nga nag-usig sa kanya eh. Sinabi na yan ni Yahweh kay Adan pa lang eh. Na ibabangon ni Satanas ang mga Hudyo para papatayin siya. Eh, nagkatawang tao siya sa tribe of Judah siya eh. Si Yahweh siya eh. Lahi ni David, Judah eh, Judaism eh. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. Oh, inuusig ka. Nilalait ka. Sabi, pangit ka. Lahat ng mga sinabi sa'yo nga hindi maganda, isin mo lang yon. Kasi mapalad ka eh. Sabihin mo, kulang pa. Dagdagan mo pa para lalong mapalad ako. Ano pang mga sasabihin mo hindi maganda? Tanong magsalita sa atin ng hindi maganda, dagdagan mo pa para lalong mapalad pa ako. Dagdagan mo pa. Salita lang yan, di ka man namugbog eh. Salita lang yan eh. Oh. Pero ang damdamin, aroy ko, aroy ko, yung mga emosyonal na sakta. Kaya, mapaglabanan natin ang emosyon. Oh, yan. Okay. Wala na, awit na pala tayo. Hel King Yahweh Shai, Hel ay manaw, Allah. O kings, adawans of adawans, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing your praises. And I'll wave with you throughout eternity. For the last time, all hail King Yahweh Shai, hail Ayman now Allah, King of kings, adawans of adawans, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing your praises. And I reign with you throughout eternity. And I reign with you. And I reign with you throughout eternity. And I reign with you. And I reign with you throughout eternity.
halalawaya, purihin ka, Bayahawa. Tayo po'y manalangin, Pastor Richard, ang ating closing prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. O aming Aba Yahawa, ang tunay na alahayam ni Adan. Sa iyo ang papuri, pagdakila at pagsamba sa lahat ng mga saling lahi ng mga lahi ni Adan. Aming Yahawa, nagpapasalamat kami at dinadakila ka namin sa aming kalagitnaan. Sa kabila ng lahat ng aming nararanasan sa panahon na ito, nag-aantay kami ng iyong mahimalang pagkilos sa aming mga buhay, katulad ng aming mga napag-aralan ngayon. Ayon sa mga salita na iyong ibinahagi kay Enoch, ang iyong pinili nung unang mga panahon. At sa araw na ito ay muling mahahayag sa amin ang karunungan mula sa iyo at patuloy itong gagalaw sa aming mga buhay sa patnubay ng banal na Rokakadas. Ang dalangin po namin sa panahon na ito ay hindi po yung mga bagay na makapaglalayo sa amin sa iyo, kundi ang magamit namin sa pang-araw-araw na buhay, pagkilos at paggawa ayon sa iyong kalooban, aming Aba Yahawa. Marami kaming naririnig na nangangako sa amin ng mga bagay na aming kailangan. Pero hindi ito mangyayari kung hindi mo loloobin sa aming kapanahonan. O Yahawa na may-ari ng lahat, higit po ninyong nalalaman ang aming ikabubuti. Batid ninyo ang mas mainam para sa amin na kami ay gagawa at kikilos sa ilalim ng iyong pangunguna sa bisa at kapangyarihan ng banal na Rokakadas. O Yahawa na nagbibigay karunungan, ang salita mo ang pupuno sa aming mga puso't isipan upang maipahayag ang tunay mong layunin sa aming mga panahon. Mula sa araw na ito at hanggang sa mga darating pang-araw, mag-aantay kami sa iyong pangako. Aasahan namin ang iyong salita. Ikaw na walang mga pasimula at walang wakas. Ikaw na nagsasalita na hindi nagbabago. Ikaw na hindi katulad ng aming kaisipan at pag-iisip. Ikaw na hindi kayang utusan ng sinuman. Magaganap ang lahat ng iyong mithiin. Matutupad ang iyong layunin at lahat ay magaganap at mangyayari ayon sa iyong itinakda sa amin. Papuri at pagdakila, pagsamba at pagluwalhati sa iyo lamang namin ibinibigay sa pangalang banal ng aming tagapagligtas, Masyayak, Yahawasyai at ng banal na Rokakadas. Yaman. Aba Yahawa, siya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,